ninyo ang aming panyaya. Bagamat linggo ngayon, dapat kayo nagpapahinga o may ginagawa sa kanya-kanyang tahanan. Pero minabuti ninyo pumunta dito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, mga nanay, tatay, lolo, at lolo. Pumanatag naman kayo. Huwag kayo mag-alala. Wala kayo maririnig ng mga panira dito. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Isa rin ang problema ng tao bayan. Pati ba naman yung problema ng mga politiko o problema yung mga ng tao. Kaya naman ang tao bayan. Pag mag-aalala, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakabibahay, magkakaaway din. Pagtapos sa eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakabibahay, magkakaaway pa rin. Kaya, pumanatag kayo, mga lolo. Meron ba nang sufficient yung kanina dito? Wala naman. Sumakit ang tayo ngayon kay Apple. Huwag kayo mag-alala. Tatama din sa tono yan. Konti nga. Nay, kamusta kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami, natatakot tayo na baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Lahat tayo nangangamba. Takot na takot tayo. In fact, kahit sa loob ng bahay, pag may mga ching, ay may COVID. O di mo ba? Kaya, maraming salamat sa Diyos. Ano't ano pa man ang hirap na pinagdaanan natin sa nakaraan. At ano't ano pa man ang hirap na dinadaanan natin sa kasalukuyan. Salamat sa Diyos. Ito tayo ngayon sa looban. Buhay tayong lahat. Dahil ang mabuhay pa ay nag-asa. Real talk lang tayo. Basta tayo dito, good vibes lang. Matanong ko lang tayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Hindi, kaya ako yung naitanong kasi gusto ko lang malaman ninyo yung nananamba din ako. Bakit po? Dahil yung mga nakaupo, mga alaga ko. Opo. For almost 20 years, dinalagaan ko yung ngayon. Bakit? Bilang magtanaw ng utang na loob kay Danny. Alam niyo yan. Hindi ko yan pinupin. Hindi ko yan dilat. Ang katotohanan, tayong mga Pilipino, isa sa tinatangos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin ugali sa buong mundo, tayong mga Pilipino ay marunong tumanang na at ang utang ng loob ay walang tatapusan kayo. Tingnan ko natin. Kung totoo ba, at tinanong ko, yung utang na loob kay Boss Dan na inalagaan ko yung kanyang pangalan. Tingnan po natin. Una, Philip na una. Nakaupo? Nakaupo. Dennis na una. Ako ito ba sa mga negosyado? Sony. Nakaupo? Nakaupo. Lane na una.
Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni ate? Nakaupo? Nakaupo. Si ate? Nakaupo? Ilan sila? Happy? Family. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak sa tulong natin lahat. Ngayon, ang tanong, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, hindi ako para umusga. Taong bayan ang mag-uus kanyan. Alaw. Ngayon, bakit sila nagagalit sa akin? Bakit ngayon ako na ang pinakamasama? Sa mata mo? Matanong ko. Tingnan ninyo, maghanap kayo ng kahit isa lang. Kahit isa lang na dumagoso sa sityo. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang talo kay Bostan, inuna ko muna yung mga anak niya at isinantali ko yung mga anak. Ano? Dorming! Tatanaw ko ba ng utang talo? Sagot. Opo. Bakit? Ay, Pilipino ko. Ganun talaga tayo ng mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng utang na loob. Bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong tayo. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang tugunan ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan sumisigaw na, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. Taong bayan na sumisigaw ng bumalik ka na, eh ako sinagawa niya, ha? Wala na bakit? Napanood mo? Napanood ko din eh. Eh bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. In fact, empleyado na kami ng taong bayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka ulit sa taong bayan. Magre-report ka sa taong bayan. Magpapareho ka ng kontrata sa taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan, approve, another 3 years. In fact, ang katotohanan, kapag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama po ba? Kailangan natin. Ba't daw ako magbabalik? Kung nagmabuti kayo, wala saan silang dapat ipakamba. Eh bakit natin pangungunahan ng taong bayan? Taong bayan naman ng pipili. E tingnan ninyo bakit ako hindi magtatambo? Bakit ako hindi magtatambo? Iwawaglit lang ako na wala. Binago-bago na nila. O partikular na binago nila. Patungkol sa senior citizen. Tayo, mga lolo at lola, na nandito. Totoo ba yung ginawa nila na kapag sa quarterly pension or monthly pension at quarterly ang bigayan, kapag wala ka sa araw ng bigayan, ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Bakit? Alalahanin natin ha, kung paano kung ginawa yan. Alalahanin natin. Total, wala pa naman kayo ng transiters. Wala pa. Tingnan po natin ha. Tayo. For the first time in history ng Maynila, kayo na mga mamamayan, bumoto ng batang
mayor. Kasi ang ginagawa ko ng mga taga-Maynila mayor, lagi yung konti na lang ang birthday. Tama ba? But you know, that's very practical. But you took and gambled to elect a young mayor. At yung batang mayor ngayon, nakapag-isip ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, importante o hindi, pantay-pantay may pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Anong sabi ko? Kung manatag ka, huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, sa susunod na quarter, doble ka. Tama mali? Ano ba sabi ko noon? Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating na third quarter, triple ka. Tama mali? Ika, ano ba sabi ko mara? Pag hindi mo nakuha in January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubili tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Diba? Anong ibig sabihin? Yung matanda, panatag ng kalooban, at kahit hindi niya makuha buong taon, pagdating ng Disyembre, 6,000 siya. Kung dalawa silang matanda sa bahay, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen sa bahay, 18,000. Wala siyang tako, wala siyang pangapa. Ngayon, anong nangyayari? Alam mo naman yung mga matatanda, malalapot ang tubo niya. Maaga natin gising niya. Sa nervyos, naliliman niya yung araw na payout, pagkagising niya, sa tubo tayo matanda. Chairman, anong balita? Nay, wala pa. Ay, sawi, uwi. Gising ulit, pinapukas, saan naman yung pupunta? Uy, Chairman, ano na nangyari? Lolo, wala pa. Mamalas-malas ko, yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan ko naman kami dito sa Cavite. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan ko naman kami dito sa Bulacan. Siyempre yung matanda, walang nagawa. Tinawagan ng ako. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng minuto. Saan naman pupunta? Chairman, any update? Nakunay, nagkabigayan kahapon, wala ka. Mali. Bakit mo kailangan pahirapan? Kakakarampot na pera. Sa totoo naman, ito real talk tayo. Yung iba naman sa inyo dito hindi naman kailangan yung 500. May 500 naman kayo. Sa totoo. Kaya naman, alam mo yung itinatangos ng iyong matanda na sa hinahaba-haba ng panahon, ang dami ngayon, sa tagal-tagal kong mamubuhay sa Maynila, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng milyar. For the first time, nagkaroon ako ng beneficial directly from the city government. Ay, may halaga pa pala ako. Ay, may tilang pa pala ako. Ay, pinagmamalasakitan pa pala ako. Nagpamala ng usod ng Maynila. That's the purpose. It's not the amount. It's not the money. It's the act itself. Tapos hindi limang piso, papahirapan mo yung mga ano. In fact, yung ibang nasa inyo nito, pinagagalitan pa ng anak eh. Ay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. Baka may stroke ka pa, huwag pa nga yan. Ako lang magbibigay sa iyo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko na pera mo, gusto ko kayo working. Itinatapos naman yung mga matanda na, ay, importante pa pala ako. Ay, may halaga pa pala ako. Mahal pa pala ako ng puso. Hindi naman lang piso,
kahirap ko. O na, tay, totoo ba? Yung gatas na issue, wala na din daw. Totoo ba pinalitan ng isip? Talaga? Talagang galit sa iyo? Eh, binibigyan ko kayo ng gatas na issue para lumakas kayo. Ang binigay sa iyo, diabetes. O na, tay, totoo ba? Na yung cake, naging cupcake. Totoo ba? Talaga, wala na? Tay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Alam niyo yung story ng black rice na yan? Napagalitan pa ako yan ng matanda. Sabi sa akin, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po? Yung binili ko sa aming bigas, ulit pa. Maitim na. Mahirap pa tutuin at makulat ka. Sabi ko naman sa mga Nay, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. At yan ang pinakamasustansyang ng bigas. Eh hindi, ang initin. Sabi ko, kako talagang ganyan. Nakakalungkot isipin na kapag pagdating sa matanda, paikli ng paikli, pahirap ng pahirap, mawala ng mawala. Kaya kung makapagsulba sila sa Rojas Boulevard, billion-billion ng gastos nila. Kung makapagpasosyo sila sa City Road, billion-billion ng gastos nila. Pagdating sa matanda, pinahirapan nila. Alam niyo, what's the irony of all these things? Alam niyo ang irony dito? Nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Ibig sabihin, alam nila yung dahilan ko. Alam nila yung nasa isipan ko. Alam nila yung purpose ko. Alam niyo kung bakit kayo parang spoiled sa Maynila, ang mga senior citizen. Alam niyo kung bakit? Alam niyo? Kasi kunti na lang ang birthday niyo. Alam mo tawag kayo? Eh, magkailan yan? Una-ako na rin yan. Hindi, pero alam mo yung pakiramdam sa loob ng bahay, ikaw yung bata, yung mapangiti mo man lamang yung matanda sa loob ng bahay, maiparamdam mo man lamang sa kanya na mahalaga pa siya at kaibigan pa siya. Yun yun. Tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malambot ang buto namin. Matitigas ang buto nyo. Inalagaan kami. Ngayon, marurupok na buto nyo. Matitigas ang buto namin. Kami naman ang magalaga sa inyo. Oh, para kayo namumuga. Kumain ba kayo? Kumain ba kayo? Ha? Kasama na yung hindi ko kumakain? Oh, pag-ibigay lang, nilipas niya. Sige, umuwi kayo. Umuwi kayo ng buo ang pag-asa. Sa pag-asa na lang ngayong umaga ito, magbusog kayo. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sabihin niyo sa inyong mga kaanak, sa inyong kapitbahay at kapwa senior citizen. May awa Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, Nay, ako'y may napapansin. Pero hindi ko alam kung napapansin niyo. Kaya kayo ang sasagot niyo. Bakit? Kapag ipinanggaling sa akin, siyempre bias. Bakit? Kalaban mo sa politika. Pero tayo ang tatanungin ko. Kung napapansin niyo, yung napapansin niyo. Napapansin ko parang dumudugyot ulit ng Maynila. Talaga? Pare-pareho tayo napapansin. Talaga? Parang nagkalat na naman kung ano Muslim 18 party dito sa Maynila. Napapansin niyo?
lalabing pito ang local government sa buong Metro Manila. Alam niyo pang ilan tayo? Pang-labing pito. Kaya mo, hindi po sa akin galing yan. Kulilan tayo sa economic growth. 17 out of 17, tinalo pa tayo ng Pateros. Yung munisipyo, not city, but municipality of Pateros. Ang tindahan yan, itlog, balot at penoy. Tayo, kapitolyo ng bansa. Nay, nung ginawa niyo kung mayor, we are number 16. In the next 2 years, naging number 3 tayo sa buong Metro Manila. Sa kita ko na wala, dito na naman tayo. Dito, kulilan tayo. O dito naman, number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Tingnan nyo. Sa buong Southeast Asia, not Philippines, but city, we are now number 1 in crime index. Ano yung sabihin niya? Magulo, maraming obstruction, patayan, holdapan, kidnapan, droga. Yan naman ang nangyayari sa lungsod ng Maynila. Nay, kung mahilig na Maynila, umayos na tayo ulit. Naalala niyo ba? Ewan ko kung naalala niyo po ha. Naalala ninyo ang ginawa niyo po ngayon? Nagkaroon ng gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo ba nung araw, lahat ng ginagawa sa lungsod ng Maynila, kinukopya na sa buong bansa. Nay, pangalulot ko ako, namimiss niyo na ba yung gobyernong mabilis kumilos? Namimiss niyo na? Gusto niyo ba luminis ulit ang Manila? Gusto niyo ba umayos ulit ang Manila? Then, lulot ako, help me make Manila great again. Pangatlo at panghuli para umuyan na. Kasi alas 12 nagugulong na ako eh. Pag tumagal pa ito, mag-aapolo pa si Congressman Apple Nieto eh. Pero yung pinakamahalaga sa lahat, kailangan ko sabihin sa inyo. Bakit? Ito ay patungkol sa pera ng taong bayan. Mahalaga sa inyo. Good. Tama na. Nine. Nakalulog ko isipin na yung mga dating kasama ko. Noong araw, puro sila papuri ng papuri. Or wrong. Hayaong taong bayan ang humusga sa bagay na ginawa mo. Tama mali? Sige. Nay, magtatapat lang kayo ha. Taas ang kamay ng may anak dito. Baka naman sa iyo talaga. May anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Kapag walang makakain ang anak niyo, gagawin niyo na para. Uy. Di nga. Talaga? Itatawid nyo. Iraraos nyo. Ito. Nay. Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa alam. Totoo yan? Talaga? Gagawin ang lahat para sa inyong pamilya. Ganun din ang ginawa bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya.
tinuro ko yung nakaraan na walang iniwan sa akin pera. Wala. Nag-move on kagad ako. Bakit? Nag-desisyon ng taong bayan eh. Tinanggal na yung dati, inelect ka na, atang-atang mo na lahat ng responsibilidad ng pagiging mayor sa iyong nasasakupan. Tama ba rin? Ano na akong ginawa? Nilinis ko Maynila. Kayo dito, sa tinatagal-tagal niyo sa tingin ko, for almost 30 years, walang nakagawang mayor na linisin ang buong Recto, Juan Luna, Soler. Na ibalik ang kalsada para sa taong bayan. In fact, because of what happened, it became a national directive sa buong Pilipinas. Kinukopya na tayo. Pangalawa, ano ginawa ko? Kinausap ko yung mga negosyante. Nag-ikot ako, FFCCI, American Business Business, Makati Business Club. Kinausap ko sila lahat. Ang sabi ko, patawarin nyo na yung Maynila. Alam ko, nagkulang sa inyo ang gobyerno. Hindi lang nagkulang, inabuso pa kayo ng gobyerno ng Maynila. Ngayon, let's start from zero. Let's redo it again. O, ang nangyari, nagpanikan ang negosyante sa lungsod ng Maynila. Lumago ang negosyo. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho ang tao. O, in fact, pati matatanda, napakiusapan ko yung Jollibee, McDonald's, Chowking, and so on and so forth. Sabi ko, yung mga able and willing kong mga senior citizen, baka pwede makapagtrabaho sa inyo. Nay, umakit na tayo. Lahat ng Toroges sa Maynila, ano sinabi ko? Kayo ang mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Nanay nyo nga, hindi kayo mabantayan ng 24 oras sa buka. But I guarantee the people of Manila, ano sabi ko? Kapag ginawa nila ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila, puyan. Because we will make sure that they cannot escape the long arm of the law. We will make them pay. Buhay, kulong, hoyo, sentensyado. Ano nangyari? Natakot ang mga kriminal sa Maynila. Ang crime rate natin, hindi nag-slide, nag-dive. That's how it is during our time. Tayo, umaangat na tayo, umaayos na tayo, nawawala ng kabugyo na sa Maynila, nagre-recover na tayo economically. Boom! Sumalpok tayo sa pandemya. Nagkaroon ng pandemya. Ano? Mauulan ko ba kung magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Ang epekto ng walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Anong ginawa? Pagsiyasat po kayo. Pagbukanan ng pandemya, 3 months, 90 days, hindi ako umuwi ng bahay. Ni silip, ni tumang sa pamilya ko. 90 days, 3 months, sa sityo rin ako natutulog. Bakit? Nag-aalala yung 2 milyong binili. Anong aasahan nila sa gobyerno? Ano naging epekto ng sakripisyo iyon? Ano? Kayo na mga nabubuhay dito, at least, matapos ang ilong ninyo, kaya nyo sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya, pantay-pantay, may food box. Buwan-buwan, hindi mga naubos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Hindi tayo nagubo. Ano pa nangyari sa Maynila? Tayo lang sa lungsod ng Maynila. Ang tanging, I think you should know better than anybody else.
Ito'y kinatampo sa atin ng ibang mayor. Bakit? Ang Maynila, ang kauna-unahan at tanging nakabili ng sarili niyang bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses dito sa Maynila. Magpuna lang kayong bakunahan. Pera ng tao bayan.